Guys, good evening. Welcome back sa aking YouTube channel. Ang mainit po nating update para po sa gabing ito ay pumapatungkol dito of course sa patuloy pong nauungkat na issue patungkol sa TVJ and digital records. Well, mainit kasi talagang issue po ito at hindi rin po kasi talagang basta-bastang issue to. But before that, sa mga hindi pa po pala nakaka-subscribe sa akin channel, don't forget to click the subscribe button and notification bell para maging updated po kayo sa mga susunod nating balita about po rito sa trademark ng Itbulaga. And ito na nga, simulan po natin to, Collegiate Africans. Unahin nga po natin pag-usapan ang patungkol po dito sa kiniklaim ng Tape Inc. na kung saan ay hindi na raw po associated nga sa TVJ ang Itbulaga. Dahil kapag sinabing Itbulaga, ang naiisip na ng mga tao ay sila Paulo Quintis, Buboy Villar, Yorme Isko at iba pang mga host. Or vice versa. Kapag sinabing Paulo Quintis, Itbulaga na raw po ang naiisip, hindi na TVJ. So wala rin naman, ang kinikiit naman po dito ng mga fans, syempre hindi po yan na tatanggapin ng mga digital records. Lalo na't wala naman daw po silang ipinapakitang ebidensya na halimbawa random people na kanila pong pinuntahan then tinanong sinong Itbulaga. Tapos si Paulo Contis ang isasagot. Or sinong tao ang naiisip mo kapag sinabing Itbulaga. Kasi malayo daw po ito sa katotohanan. Papaanong hindi na associated sa TVJ ang Itbulaga kung sa ratings panalo sila, then online views panalo rin sila. So nasaan yung lugar doon na pag sinabing Itbulaga ay Paulo Contis? Kitang-kita po sa views, sa ratings, na ang sinusuportahang Itbulaga ay TVJ. Sabi dito, hindi na sa TVJ, pangalang Itbulaga, nakadikit na kina Paulo Quintis, Isko Moreno at iba pang host. Television and production exponent Tape Inc. believed Itbulaga was no longer associated with Tito Soto, Vicky Soto, and Joey De Leon. Well, paniniwala niya, sige, galangin natin. Gusto nila yan eh. Gusto nilang paniwalain ang sarili nila. Charil. Sabi pa dito, in an interview, Attorney Maggie Abraham Garduque said on December 13 that Itbulaga was connected to Tape Inc. and to current host. Ito pong pangalan or yung Itbulaga na ito ay sa Tape Inc. Sa napakahabang panahon, yung association po ng pangalan is hindi po masasabi ko ngayon. Dahil ngayon po, may mga bago ng host. In fact, pag nakita nyo po si Yorme, nakita nyo po si Paulo Quintis, Itbulaga na rin ang iniisip nila, the lawyer said. She also said that the public already accepted the new host. Siguro po ilan, hindi po mawawala yan. Meron din po ka-OG, hindi po natin itatanggi. Pero ilan lang. Naniniwala pa rin ako na talagang mas majority pa rin po talaga na TVJ is Itbulaga. Itbulaga is TVJ. Kitang-kita naman po kasi natin sa online views po nila na araw-araw milyon ang kanilang live views. Bago po mag 24 hours. Sabi pa dito, associated na rin naman po at tinanggap na ng taong bayan ng Itbulaga na ay may mga bagong host. Napag naiisip nila ang Itbulaga, hindi na TVJ ang iniisip nila. Sina Paulo Contis na, sina Yorme, at yun po yung nakikita namin. Sana meron din pong video para maano po ang kanilang claim po na ito. So, yun yung naiisip nila at sila lang po siguro ang nag-iisip noon. Anyway, sabi pa dito, kaya tinatangkilik siya ng mga manonood and even the advertisers. She stated. Kasi kung hindi naman po tatangkilikin ng mga manonood, hindi rin naman po ang mga advertisers makikipag-transact sa Tape Inc., she added. And about dito, marami po akong nababasa
na komento na no choice naman daw kasi ang mga tao. Sila daw po kasi yung nasa may pinakamalawak na network. So, kapag boring ang mga tao, no choice kundi ito na lang ang panoorin. And since Itbulaga yung title nila, so, nakaka-gain ng fans at the same time ay nabibilog na sila ang tunay na Itbulaga. Kaya ang TVJ puspusan din ang ginagawa po na kagaya nito, pagsampa po ng reklamo sa kanila sa injunction. Kaya guys, hindi rin po talaga biro. Hindi rin po biro ang usapin pong ito. Kasi talagang ang taong bayan ay very emotional, of course, sa pagkakawala ng TVJ sa Itbulaga nung umalis po sila sa Tape Inc. Nung hindi po nila magamit ang titulong Itbulaga dahil sa pagkalipat nila dito sa TV5. And then ngayon, napatuloy pong umaandar ang kaso na ipinaglalaban ng TVJ ang titulong Itbulaga na mayroon na po ngayong resulta sa IPO, muli pong nabubuhay ang taong bayan. Kaya mainit po itong pinag-uusapan kasi marami po ang pabor talaga sa TVJ. Masayang masaya na finally nagkakaroon na po ng mga unang hakbang ng TVJ para po maipanalo ang kaso pong ito. So, kumbaga ka-OG itong pagkapanalo nila sa IPO, magagamit lamang po nila itong ebidensya pagtungtong po nila sa Supreme Court. Kasi ang Tape Inc. mukhang paabutin talaga ito doon. Hindi mukhang. Desidido talagang paabutin ito doon sa pag-asa na baka sakali nababago pa ang resulta at maibalik sa kanila ang trademark dahil kinansila nga po ito ng IPO. And eto na nga ka-OG dahil nga sa patuloy pong sigalot na nangyayari ngayon at bumabalot sa titulong Itbulaga ka-OG. Nadami nga rin po ang GMA Network sa kinasuhan, di ba? Ka-legit Records dahil hinayaan lang nila ang tape na ilang araw na magpalabas po ng mga replay episodes. Nakita po ang mukha ng TVJ pero wala pong consent nila. So, kapag nagkataon, ka-OG ay magbabayad pa po sila ng danyos sa TVJ sa ilang araw. So, malaki-laki din po yon. And dahil etong at ang GMA ay damay sa kaso, ayon po sa ilang netizen, ito marahil ang dahilan kung bakit si Alden Richards nga po hindi pinayagan ng GMA Network na mag-guest sa Itbulaga o ng TVJ original, of course. Kasi nga, alam naman po natin lahat na si Alden Richards ay mayroon pong movie ngayon with Sharon Cuneta. Parehas po silang legit na Records and with Miles Ocampo. Ayan, di ba? Sama-sama po ang mga legit na Records. Kaso si Alden Richards hindi raw po pinayagan kahit gusto ni Alden. So, baka raw kasi ang main reason ay dahil nga sa kasama ang GMA sa kinasuhan ng TVJ. Kasi kung sakasakali naman daw na nagpaalam si Alden, papayagan siya. Kasi Alden Richards yan malaki rin po ang ambag ni Alden sa kanila. Bankable star and big star po talaga nila ngayon. Papayagan. Kaso kasi dahil kasama ang GMA sa kanilang kinasuhan, maybe ito yung reasons bakit masyado silang mahigpit ngayon kay Alden Richards. So, sabi po dito, hindi siguro, pero malamang it is because TVJ shoot GMA along with tape. From that perspective, malabong mag-guest si Alden or any GMA exclusive talent sa EAT or sa original Itbulaga. Siguro kung hindi sila dinemanda, baka mapakiusapan ni Alden. Pero alam niyo po ba, after ng balita pong yan, ay ito namang si Alden Richards ay tila nagpaalam nga raw po sa GMA Network na sabi nga po ng iba, paalam GMA na ba? Itong si Alden Richards.
Kasi parang gumante raw itong si Alden sa hindi po pagpayag sa kanya. Biglang labas po kasi ng balitang ito. Alden Richards hindi mapapanood sa New Year countdown ng GMA. Sa Amerika magbabagong taon at magse-celebrate ng birthday. Dahil sa US siya, niya sasalubungin ang 2024 kasama ang kanyang pamilya, hindi raw mapapanood si Alden Richards for the first time sa gagawing New Year, live New Year's countdown ng GMA Network sa December 31. For the first time, mula raw nang pumasok siya sa showbiz, hindi mapapanood si Alden Richards sa New Year countdown ng GMA7 for 2024. Sa Amerika daw kasi magbabagong taon ang Asia's multimedia star kasama ang kanyang pamilya. Doon na rin umano siya magse-celebrate ng kanyang birthday. 32nd birthday. Iyan ang ibinalita ng veteran showbiz writer and host and insider na si Christopher Min sa radio and online show niya na Christy for Minute ngayong araw December 14. Nalaman daw niya ito mula mismo sa kapuso aktor nang tumawag ito sa kanya para imbitahin siya sa inihanda nitong Thanksgiving party. Katatawag lang po sa akin ni Alden Richards. Pinapaalala po niya yung isang piging na magaganap sa December 17, yung Thanksgiving, pagbabahagi ni Manay Christie sa kanyang programa. However, hindi raw siya makakadalo sa event nito. Pero ipinaabot niya ang kanyang pagmamahal. Sabi ko, anak, pasensya ka na. Kahit hindi tayo nagkakasama at nagkakausap ng madalas, mahal kita, tugon daw niya kay Alden. Sagot naman daw nito sa kanya, Nanay, hindi ko po kailangang marinig. Malaman yan, lalo na po ang Christopher Min at SNN, hindi mo kailangang ikwento. Nanonood po ako sa inyo. Lahat umano ng aktor sa kanya. Wala naman daw siyang nasabi kundi pasasalamat at masaya raw siya sa takbo ng karir nito ngayon. Anak, maraming salamat. Alam mo, ang ligaya namin para sa iyo. Yan ang ganti ng kapalaran sa mga taong maganda ang puso tulad mo. Pagbabahagi niya sa naging usapan nila ni Alden. Matagumpay kasi ang tambalan nila ni Julia Montes sa pelikulang 5 Breakups in a Romance na pumalo na sa mahigit 1 million ang gross sales worldwide. Nakapila rin ang gagawin nitong movie kasama si Heaven Paralejo at teleserye with Sanya Lopez, Barbie Fortesa and David Licauco o Pulang Araw. Ngayon naman ay kalahok sa Metro Manila Film Festival or MMFF 2023 ang movie nila ni megastar Sharon Cuneta sa Family of Two. Sa usapan din umano nilang iyon, ay nabanggit umano ni Alden na nagpaalam siya sa mga boss niya sa Kapuso Network. Aalis kasi siya para sa US mag-celebrate ng New Year kasama ang kanyang pamilya. Nanay, kinausap ko po ang mga boss ko sa GMA. Nagtanong po ako kung pwedeng i-tape ko yung part ko doon sa paghihiwalay ng taon sa December 31. Pagpapatuloy na lahat ni Manay Christie sa mga inilahad ni Alden. Naalis po kasi ako sa December 30. Kasama ko po ang pamilya ko. Sa January 14 na po ang aming balik. Doon na din po ako magbe-birthday sa adpa nito. Just sa January 2. Tapos ang sabi niya ngayon, kulang po kasi napa-aprobahan ang visa ng family ko. Gusto ko na pong samantalahin ang pagkakataon. However, dahil live ang magiging New Year countdown ng GMA7, hindi umano siya napagbigyan sa hiling niyang i-tape ang kanyang segment and performance. Dahil dito absent ang aktor for the first time sa magiging programa ng Kapuso Network. Sabi daw ng GMA ay hindi. Live daw kasi yon. Kaya ngayon, absent siya sa paghihiwalay ng taon ani ni Manay Christie. Pinuri
rin niya ang pagiging magalang ni Alden dahil nakuha nitong magpaalam ng maayos sa kanyang boses sa GMA. Napaka-respetong bata, ano? Grabe, yung respeto na kinausap ang mga bossing. Nagpaalam ng mabuti ng maayos pagtatapos ni Manay Cristia. Samantala, busy ngayon si Alden hanggang sa araw ng Pasko para sa promotion ng movie nila ni Sharon Cuneta sa Family of Two na isa sa entry sa MMFF 2023. Mapapanood ang Family of Two starting December 25 in cinemas world nationwide. So, yan po yung nilalaman ng buong article nito, ka-OG. So, nagpaalam nga raw po si Alden sa GMA Network. And, ayun nga, palagay po ng marami ay dahilan rin ito ni Alden Richards dahil sa hindi siya pinayagan sa EAP na mag-guest po doon. Kayo po ba, anong palagay ninyo? Pa-comment lang po dyan sa comment section. And of course, don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga latest balita patungkol po sa TVJ and Legit Dabarkads patungkol sa titulong pinaglalaban ng Legit Dabarkads.